programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kasabwat nga rin pala ni Moira si Zooey kaya kailangan niya. Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa aking channel. Narito na nga ating pakatutukan sa abot kamay na pangarap. Sa wakas, nagising na si Giselle at dinalaw siya nina Annalyn, Lenny at RJ. Dito nagpapasalamat si Annalyn kay Tita Giselle at niyakap siya. Dahil kung hindi humarang si Giselle nang tangkain sana ni Moira na barilin si Annalyn, tiyak wala na siya ngayon. Sinabi rin ni Giselle na gagawin niya ang lahat upang maprotektahan si Annalyn. Dahil sila na lang ang natitirang pamilya niya. At ayaw na niyang may masawi pa sa kamay ni Moira. Nagtanong si Giselle kay RJ kung natagpuan at nahuli na ba si Moira. Pero sinabi ni RJ na wala pa rin at patuloy ang paghahanap sa mga lugar kung saan maaring magtago si Moira, Zoe, at Carlos. Napagalaman din nila mula kay Patricia Menor na wala na si Carlos sa kanyang kwarto, kaya nagduda si RJ na kasabwat din si Carlos ni Moira. Maya-maya, pumasok si Noshi sa kwarto at humingi ng pasensya kay Giselle dahil sa kanyang kapatid na si Moira. Sinabi ni Noshi na siya na ang sisingil kay Moira dahil sa dami ng kasalanang nagawa nito sa pamilyang Tanyag. Nagpasalamat si Annalyn kay Noshi dahil sa kanyang pagtama ng pagkakamali at pag-amin na siya ang tunay na Margana Go, kaya nila nalaman ang tunay na pagkatao ni Moira. Ibinahagi rin ni Noshi na si Zooey ay kasabwat sa lahat ng plano ni Moira. Nagkatinginan sina Giselle, Annalyn at RJ. Dito, sinabi ni Giselle na tama ang kanyang kutob noon paman na hindi anak ni RJ si Zooey at kasabwat nga siya ni Moira. Dahil dito, ipinahanap na ni RJ ang mga ito at naganunsyo ng pabuyang 10,000 tan sa mapagsasabi ng kanilang kinaroroonan. Dahil dito, lalong natakot lumabas sina Moira, Zoe at Carlos. Tinawagan ni Moira si Zooey at nagtanong kung ayos lang siya. Sumagot si Zooey na okay lang at nagtatago siya, pero hindi niya sinabi na magkasama sila ng kanyang amang si Carlos dahil alam ni Moira na siya ang nagtangka sa buhay ni Carlos. Pagdating ni Moira, sinalubong siya ni Zooey at maya-maya lumabas si Carlos. Sinisingil ni Carlos si Moira sa pagtangka sa kanyang buhay. Akala ni Moira na hindi naramdaman ni Carlos nang turukan niya ito ng insulin, pero alam pala ni Carlos ang lahat ng iyon. Nagulat si Zooey nang malaman na si Moira pala ang nagtangka sa buhay ng kanyang ama at hindi si Annalyn. Dito, sinakal ni Carlos si Moira, ngunit inawat siya ni Zooey. Nang makita ni Zooey ang baril sa lamesa, itinuro niya ito sa kanila at nagbanta na siya na lamang ang babaril kung hindi titigil si Carlos sa pagsakal kay Moira. Dahil dito, kumalmang dalawa at nagplano kung paano makakaiwas sa mga pulis. Sinabi ni Carlos kay Moira na kasalanan niya ang lahat ng ito. At kung hindi dahil sa kanya, hindi madadamay si Zooey. Sumagot si Moira na huwag siyang sisihin dahil may kasalanan din si Carlos kung bakit napasama si Zooey. Nagsisihan ng tatlo at para makaalis si Zooey, iniwan niya ang mga ito at lumabas sa kanilang pinagtataguan. Dito na nga ba mahahagip at mahuli si Zooey ng mga pulis? Nangako si Noshi na pagbabayarin niya si Moira sa lahat ng ginawa kina Annalyn, Lynette at RJ. Alam ni Noshi kung paano kumilos si Moira dahil kapatid niya ito at handa rin siyang makipagsabayan sa kanya. Kaya abangan natin kung ano ang mangyayari sa abot kamay na pangarap. Malapit ng pagdusahan ni Moira, Zoe at Carlos ang kanilang mga kasalanan. May patong na 10,000 sa kanilang mga ulo. Maraming salamat sa inyong patuloy na panood dito sa aking channel. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated. Yan lang po. Paalam.